practical stage. Practical, ibig sabihin, how do you deliver the message na? Siyempre, nakapag-pray ka na, nakapag-plan ka na, na-study mo na or na-probe. Pagdating sa probing, pinag-aralan mo na, ibig sabihin, naisulat mo na yun eh. Then dito naman tayo sa tinatawag na practical stage or delivering the message. Sa practical stage, first, meron tayong first point, convey. Kung mapapansin nyo mga kapatid, yung 1, 2, 3, 4 natin, letter T lahat. Under those are puro letter C, no? Para madali po nating maintindihan. Sa mga nagte-take notes, madali nyo rin pong maisulat. So, convey. Ang ibig sabihin ng convey is carrying and delivering the message. Kung paano mo ipoproject. Okay, how to project? Siyempre, kailangan may logic. Ibig sabihin, may reason. Kailangan yung talaga mapapaisip sila. Magbibigay ka ng mga katanungang bakit, why. Yun yung magsasagot ng reason eh. Why? Halimbawa, evangelistic. You're offering to believe, na maniwala sila, to let them believe the love of Jesus Christ, no? Bakit? Dapat may logic. Magbibigay ka ng mga sample. Halimbawa, nagpipreach ka about the Bible, it is the Word of God, biglang may sabi ka ng isang argument na, gawa lang ng tao yan eh. Sabi nga minsan kasi may nagsabi din sa akin yan eh. Sabi niya, ang salita ng Diyos, sulat lang ng tao yan. Sagot ko naman, minsan nagsulat din ng Diyos. Walang nakasagot. Maliban kung puspos ka ng Espiritu na nagaling din sa Diyos. Diba? Sa Daniel chapter 5, lumitaw yung kamay ng tao, tapos nagsulat. Walang nakabase, kahit pinakamatalinong tao pa. Kaya pag sulat Diyos lang din makakabasa noon. O, paano Diyos ba si Daniel? Nagkaroon siya ng espiritu ng Diyos. Yun yung access, yun yung channel, wisdom ni Lord. Kaya pag pag sulat Diyos lang makabasa. Eh syempre, tao tayo, tao din magsusulat. Try mo bumasa ng sulat manok. Diba? Manok, sulat manok. Kinaig ng manok. Yun nga lang, sulat doktor kahirap ng basahin di ba? Totoo, mali. Sino magaling magbasa? Maliban dito, meron din po tayong doktor na na nag-enroll. Ang doktor, kailangan yung nag-aral din ng sulat ng doktor, mga nurse, nag-aral yan, mga pharmacist, yan, nag-aral yan, at mismong doktor, di ba? So, ganun. Paano mo mababasa kung Diyos ang magsusulat? Kaya tao din nang nagsulat kasi tao din ang babasa. So, kailangan may logical reason. Kailangan mayroon din syempre biblical reason. Yun na yung binanggit ko. Ang Diyos ang nagsulat, walang nakabasang tao. Kailangan din may emotion at saka feelings kapag tayo ay mag-convey or mag-deliver ng message. Diba? Alam nga namang nag-share ka ng dyan, mahal kayo ng Panginoon. Ang nananakot no? Anong klaseng feelings yun? Kailangan akma din sa sinasabi mo. Diba? Meron minsan, nagpipreach ng repentance, pero tawa ng tawa. Hindi ganun. Kailangan, pag repentance, kailangan nagre-rebuke ka, yung itsura mo. Seryoso, hindi yung tawa ng tawa. Magsisi ka, tapos natawa siyang ganyan. Hindi ganun. Intindihan po ba natin? So, kailangan yung emotion and feeling natin ay nakabase sa kung ano yung pinipreach natin. Di ba, Lisano? Meron pa nga humorous, no? May ganun na time. Nag-share siya, joke pala yun, pero mabenta, tumatawa sila. Ayun, gift yun, pagka ganun. So, letter C. Third point, perceive character. Perceive, dapat naintindihan nila yung character mo. Amen, naakma dun sa pinipreach natin. And then dapat clear din yung voice natin, no? Use words that are short, clear, strong, familiar, and specific. Kailangan po yun ang banggitin natin. Ang hirap kasi magbanggit ng Greek word na ang haba-haba tapos wala ka namang PowerPoint, no? Kaya kailangan kung magbabanggit po tayo ng mga medyo hindi maintindihan hangga't maaari dapat
may PowerPoint. Kung wala naman, sabihin na lang natin, ang original Greek niyan ay ganito, then i-translate. Sabihin mo sa Tagalog. Kailangan papaliwanag mo rin. Pero may nag-twitch minsan. Sinabi niya yung term, yung Greek word, pero hindi niya binanggit yung ibig sabihin ng Greek word na yun. Basta sinabi lang niya. No? Huwag ganun. Kailangan na pwede nating sabihin yung o marinig yung salita ng Greek, pero ipapaliwanag natin kung ano ibig sabihin talaga niyan. So, kailangan din familiar words. Gamit din tayo ng mga familiar words. Baka naman ang tema mo the supervenor of God. Tapos hindi mo pinaliwanag. Ano yung ibig sabihin ng supervenor? Alam niyo po ba, superven? Hindi Mr. Bean ha, superven. Bahala kayo, mag-type kayo sa Google. So, yun nga hindi ko rin naintindihan kaya nga dapat ipapaliwanag. Hindi naman ako nagpe-preach, bahala kayo. So, kailangan din meron tayong eye-to-eye contact. Eye-to-eye contact. Pag nagpe-preach tayo, minsan tumingin ka mismo direkta sa mga mata nila. Malaki impact nun. Kasi alam nyo minsan, pag yung pastor biglang sinabi niya yung word, then napatingin sa'yo, mafe-feel mo talaga, ako ba, Lord? Ako ba? Di ba? Ako ba, Lord? May ganun, may ganung impact, kapatid, na malaki ang impact ng eye-to-eye talaga. At huwag kang nakapokus sa isang tao lang, ha? O kaya nakakilig ka lang sa isang side. Baka mahalata, pastor, na meron kang sama ng loob doon sa kabila. Kailangan, left and right, tingin natin. Amen po ba? Ganun po. And then, gesture. Tingnan natin yung gesture natin or gesture natin. Then, meron minsan, nagpapasimula pa lang mag-preach dahil sa prayer meeting po siya nag-share, hindi gumagamit ng mic, yung parang meron lang may lyric stand na ginagamit ng mga musician. Nandun lang sa baba, wala sa mismong pulpit. So, yun, sharing lang. One time, pinag-preach siya ni pastor. Nung hawak na yung mic, at nasarapan siyang mag-preach, sabi, magsisi kayo, sabi niya. Ginawa na niya, yung mic niya ginanon na sa tao Wala na, hindi rin narinig na magsisi kayo. Minsan nakaganyan na, parang lollipop, nakaganon. Kaya dapat tignan din natin yung gesture natin. Obserbahan natin yung sarili natin. Magbumukha tayong katawa-tawa. At kung mangyari man yon, baguhin natin. Huwag natin sasabihin, okay lang yun. Ganun ako style ko yan. Hindi. Kailangan alam natin mga kapatid. Buti nga yun, uso na yung mga lapel. Diba? Wireless, ganyan. Meron din isang gesture ng mga may microphone na may wire. Ano yung ginagawa nila? Iniipon nila yung wire ng ganyan. No, diba? Iniipon. Pag ikot na, tsaka ulit ilalarga na ganyan. Parang naglarga ng saranggola. Tapos habang nagsishare siya ulit, iipunin na naman yung ganyan. Tapos ilalarga na naman gano'n. Napapansin tuloy ng mga tao. Parang naglalaro sa saranggola. Pasinin natin yung gano'n. Pag alam naman natin na meron tayong kabubuti, mas magandang gesture, baguhin po natin. Amen po ba? Ayan. Tuloy po tayo. Nag-enjoy po ba kayo? O baka naman inaantok na. Comment naman tayo dyan ng praise the Lord. Hallelujah. Amen. May tanong dito. Paano na lang kung nakatungo? Paano po kung lagi nakatungo? Ewan ko. Kailangan mabago din po yun. Ano yan? Gesture din po yun pag palaging nakatango. Diba? Napapansin nyo kung palaging ganun, parang ang hirap din, diba? Hindi siya maganda tignan. Pero kung ganun siya, di style niya. Pero purihin ng Panginoon, magalak na lang po tayo na nag-aral po tayo. No? Kasi hindi naman lahat nag-aral Kaya po sabi ko nga, importante po nating malaman ito bago tayo mag-aral ng kung paano mag-arrange ng sermon. Tatalakay din naman natin yun So, mapalad po tayo mga kapatid. And number 3 na po tayo is about comprehension or comprehend.
Kailangan ibig sabihin ng comprehend, maintindihan, no? Knowing and understanding different deliveries of preaching. Okay, ito na. Para hindi po tayo masyadong namamansin ng iba, kasi meron ding yun nga ang sinasabi ko. Merong 4 substance to be used in sermon delivery. So ito, substance na tayo. Kailangan maintindihan mo ito para hindi mo palaging makikitang negative yung ginagawa ng ibang tao. Marahil ito ay style niya, manner niya, yan yung energy niya. Kung ganyan sa energy, ganun talaga yung energy niya, di ganun siya. Hindi pwede, masyado kang on fire dyan sa taas, bawas-bawasan mo. Hindi pwedeng ganun. Yun siya, di ba? Yun yung kinakabagayan niya. So mastery, ibig sabihin ng mastery kung paano niyang nakabisa yung pinipreach niya. So ganun po. Tulad kanina, nag-preach din po ako, wala akong notes. Kasi yung mastery nung sinermon ko ay ilang beses ko na po yun na-preach. Pero dahil pioneering church po yung handle po natin ngayon, April lang siya nag-start, master ko na po siya. Hindi ko na kailangan ng outline. Naka-record na po sa isipan natin yun. So doon muna tayo sa style. Pag-usapan natin style. Pastor, may mga style ba? Opo, may style. Yan. Hindi ko na po inailagay dyan sa sa PowerPoint. Mag-take notes na lang po kayo. Ayan. Sa mga nag-aabang ng atin pong handouts, bibigyan ko po kayo. Huwag kayong mag-alala. Free po ito. At ako po nabe-bless kay Lord. Kasi ngayon lang po kayo maka-encounter ng ganitong outline. Kaya hindi natin to basta-basta maipapamigay ng ganun-ganun na lang. Mapalad po yung nakasubaybay sa atin ngayon. No, you're so blessed because we will give you all for free sa mga nakasubaybay at saka sa mga nag-enroll. So, style number 1. No, hindi po overall arrangement ng sermon ang tinutukoy dito, kundi yung idea ng kung paano niya in-express. Kasi ang expression ng sermon, importante din po yan at nakadepende yan sa personality ng tao. Okay? So, paano mo gagawing talagang makatotohanan yung sinasabi mo? You have to make truths acceptable and forceful to hearers. So, paano ka magiging convincing? Actually, may mga preacher din na napakalumanay nila magsalita, pero napaka-convincing Yun kasi yung style niya. Hindi kailangan puro pasigaw na lang sinasabi mo para maging forceful ka. Hindi. Meron din yung napakamalumanay. Halimbawa, kilala niyo naman siguro si Pastor Tanchi, di ba? Magkaiba sila ng energy ni Pastor Boy Saking. So, di ba si Pastor Tanchi, pag nag-preach siya, hindi naman ganun kasing energetic at sa style ni Pastor Boy Saking, magkaiba. Pero matindi yung level nilang dalawa. Parang silang anointed preacher, di ba? So, yun yung style. Yun ang tinutukoy ko. Kaya importante po yung style. Yun yung nature ng style. Meron po kasi tayong tinatawag na individual style. No? At yung individual style na yan, halimbawa, may mga terminology ka or grammar. Yung iba, ang style nila, ang lalalim na Tagalog. Diba? Yung iba naman, ang galing nila mag-English. Style nila yun Yung mga tao, humahanga dun sa napagaling yung pag-English niya, no? Hindi ko kaya yung ganon. Pero wag kang ma-intimidate. Pilipino ka. Dapat maging proud ka na nagtatagalog. Kung Ilocano ka at ang style mo ay pag-Ilocano, Bisaya ay pag-Bibisaya, maging proud po tayo na ganon tayo. Wag tayo kapag in-invite tayo sa ibang lugar, wag po tayo na ma-intimidate. Amin po ba? Kailangan proud ka. Dala-dala mo kasi yung dugo mo at lahi mo Pilipino ka, pumunta ka sa ibang bansa at medyo hindi ka magaling mag-English, maging proud ka pa rin na sa Pilipino at yung English mo, Filipino style. Di ba? So, yun po. Kailangan suited din yung style natin. Ayan. Baka naman, halimbawa, yung style na yun, kailangan marunong ka rin maging appropriate sa style. Halimbawa, masyado kang energetic. Tapos, nagpa-funeral service. Ayan. Kaya palagi mo naman sinasabi, God is good all the time. Mapalad ka, kapatid. Ganon din yung sinasabi mo sa introduction mo, funeral service. Palad mo, ang Diyos ay buhay. Patay yung
Di ba? Dapat paano mo i-deliver? Ganun ba ka-energetic? Hindi, kailangan medyo bawasan mo ng konti. So, kailangan may appropriation din yan. Appropriate dapat yan sa place at saka sa occasion. Sana naintindihan niyo po ako, mga kapatid. At meron ding mga lack of effort na style. Yung style na iba, may babawasan tayong style na konti kasi mayroong hindi magagandang style. Halimbawa, nagko-quote tayo ng verse na biglang napaka-energetic na yung preaching mo, medyo mataas na yung level, pa-climax na, biglang naalala mo yung verse. Ito po ang sabi sa Philippians 4:13. Ano ba yung sabi doon? Inopen mo na naman yung Bible. Ang tagal-tagal mo pang hinanap, nandun ka sa Old Testament. Bumaba na yung level, bumababa. So yung space, nagkakaroon ng matinding space, bumababa. So, sabihin mo na lang kahit hindi eksakto. O kaya, hindi ko po alam, basta sa aklat ng Philippians, kung hindi mo alam yung eksaktong verse, Philippians chapter 4, hanggang doon na lang, sabihin mo Philippians chapter 4, o kaya sa aklat ng Pilipos, di ba? Eh si Jesus Christ naman, walang binanggit na, walang binanggit na chapter at saka verse. Ang sabi lang niya, nasusulat. Ano pa, minsan sinabi, ayon kay propeta, ganito. Yun ang sinabi niya. Para hindi dead air. Okay, yung space. Ayan, meron ding mga tinatawag na flowery style. Ang daming mabubulaklak na terminology na nilalabas. No? Meron naman din yung classroom style na palabagang pag makipag-usap siya, parang parang napaka-engaging yung kanyang salita. Malumani lang, para lang nag-i-interview, di ba? May mga ganong style. Hindi ko sinasabing masama yun, ha? Maganda rin yung ganon na basta engaging ka. Meron din ako nakita minsan pinag-preach ko children children ministry. Ang style niya parang nakikipag-usap lang din sa bata. So, meron naman combative style na tinatawag. Combative, ibig sabihin ng combative parang lumalaban sa gera. Hallelujah! Ganyan. Iba-ibang style, different kind of style. Doon tayo sa mannerism. Manner, parang nabanggit ko din yan kanina, pero ito sa comprehension, kailangan alam din natin ito. Mannerism. Ito ba yung taong pumupukpok sa pulpito? Ha? Merong mga church, hindi ko tanggap yung ganon. Kaya ingat tayo. Ay biglang ma-invite ka sa isang iglesia o congregation na napakasagrado yung pulpito nila. Huwag mong pumpukin yung pulpito. Meron kasi pag nag-preach, pinupuk ko yung pulpitong ganyan. Isa na ako noon sa Bible school, kahoy yun eh. Paano kung fiberglass yan? Kaya salamin, pagpukpok mo, basag. Di ba? Kaya dapat po ingatan natin. Dapat alam din natin yung mannerism natin. Gesture. Okay? Yung energy. O yan. Yan tinutukoy ko kanina. Yung energy. May low energy, mid energy, and high energy. Kailangan mga kapatid, kahit sa tone ng voice natin, hindi palaging nandyan sa taas. Kailangan may laro yan. May laro. Dynamics tawag doon. Dynamics. Ibig sabihin ng dynamics, kapag medyo kailangang fokusan yung word at kailangang ipukpok sa puso ng mga tao, bigyan natin ng impact. Sabihin, kailangan may pagka-push. Maganda yung pagkakabato. Bawa, repent! Repent! Hindi na, please. Hindi na, di ba? Dapat pag-repent. Repent! Talaga may power dapat. Repentance. Pag love naman, receive the love of God. Kailangan yung talagang paramdam mo yung love, yung grace, yung mukha mo may love din at may grace. Receive the love of God! Ang galit. So, kailangan alam din natin yung energy kung paano natin yung ipapasok. Then, yung mastery, nabanggit ko na kanina. Okay? Sa mastery naman po, mga kapatid, meron din po kasing sa mastery, wala na silang outline or notes. Meron din, may mga notes. Yung iba naman sa mastery, maganda po na yung main points natin, kinakabisado natin. Okay? Para alam na natin kung saan mismo hinugot yung ating mga topics or yung subject. Kailangan maganda pag in-invite ka sa isang church,
kailangan yung binigay sa'yo na verse ay, kung isang verse lang yan, hanggat maaari, kabisaduhin natin para maganda yung mastery talaga. No? Kasi uulit-ulitin mo yung points doon eh. O kung ano yung team niya, kailangan ulit-ulitin mo yung points. Sabi nga nila, para ma-retain daw or makabisa na ng isang tao na talagang master na niya, ang isang word or isang bagay para maging habit, kailangan daw, ayon sa mga sa psychologist, 27 times niyang marinig o maranasan. 27 times. So, take note of that. 27 times. Napag-aralan ko pa yan sa International School of Mission, no? ISOM. Baka may nag-aral din ng ISOM. 27 times daw na maulit-ulit. Kaya tayo, kung meron tayong tema, keyword sa isang input natin, kailangan may ulit-ulitin natin yun. Huwag mo naman bilangin, 1, 2, 3, hanggang 27. Hindi, ibig ko sabihin, no, banggitin lang natin ng almost every points kung ano yung tema natin para nakastick po tayo sa atin pong pinipreach. So, yun din po yung mastery. Kasama din po yan sa mastery. So, maliwanag po ba? At ito na po. Ito po yung tinatawag na product stage. Last stage na po yan. Huwag kayong mag-alala. And then magkakaroon po tayo ng question and answer. So, product stage. Siyempre, sa product stage, mga kapatid, anong produkto ng sermon? Bakit tayo nagpipreach? Siyempre, conversion ang kailangan niya. Convert. Kaya nga, preach the gospel. Para saan yung gospel? Di ba? To save the lost. Para maipon din yung mga kaluluwa. Mapunta sila sa flock. Jesus Christ, ang illustration dyan. Iniwan nyo yung 99, pumunta doon sa isa. Paano kung meron yung isa na yon, kararating lang doon sa flock? Kailangan, so ang importance, ito po, number 1, take seriously or to take seriously the preaching of God's truth. We do not preach because we have to say something. Maganda po itong point na ito eh. Take note of this. We don't preach because we have to say something. Okay? But we preach because we have something to say. Okay? Narinig ko po ito kay Inang Judy. Mahal naming Inang sa Bible School, sa ICOP. Magkaiba po yung something to say at saka we have to say something. Sabihin ng to say something lang, basta may maganda kang gustong sabihin, parang excited ka mag-preach kasi may gusto ka lang sabihin. Hindi. Iba yun. No, yung parang excited ka lang na gusto mong sabihin dahil may nabago kang natutunan na gano'n. Ang ibig sabihin ng we have something to say ay may sense of urgency na alam mo kailangan nila. Hindi dahil lang sa ganda ng sasabihin mo, kundi dahil alam mo na yung magandang sasabihin na yan ay kailangan ng tao. You have something to say. Nawa, naintindihan po natin ibig sabihin nun. Amen? So yung you have to say something, parang yung something lang na gusto mo maipagmalaki. Pero yung have something to say, yung maipagmamalaki mo yung kapangyarihan ng Panginoon. Yung kung mararanasan nila yung himala ng Diyos sa araw na yun. Yung pagbabago. Yun po yung importance. Amen? Importante na mabahagi mo, hindi dahil nalaman mo lang at maganda ito, kundi importante itong ibigay dahil kailangan nila. Hindi dahil kailangan mo. Na pag sinabi mo, sisikat ka o maintindihan nila, magaling ka, hindi ganun. Diba? So yan, importance. Yung conversion, hindi yung conversion natin, conversion nung kausap natin yung pinagpipreachan po natin. Kalawa, kailangan ay may impact to deliver the message in love and through the power of the Holy Spirit. Amen po ba? Kailangan ay maramdaman din nila na ikaw ay nakadepende sa Espiritu ng Panginoon. Minsan may mga nagpe-pray na preacher, naririnig ko, sabi niya, Lord, itago mo ko sa iyong likuran, sa iyong cross. Sabi nila, itago mo ko sa iyong likuran. Pero yung laman ng sermon niya, puro yung sarili naman niya ang So hindi na itago sa likuran ng Panginoon kasi puro sarili niya yung naririnig. Maliban kung ito ay testimonial preaching, okay? Pag testimonial preaching at alam mo naman na naitataas ang Panginoon, hindi naman yung sarili niya, praise the Lord.
doon kikilos naman yung Holy Spirit. Po ba? So, wag din natin i-judge. Kailangan na balance po tayo dyan. And then last, tatlong letter I po ito sa product stage, sa conversion, importance, impact, and last, implication. So to be available to our people after they have received the message. As a preacher, lalong-lalo na kung kayo po ay pastor sa isang local church, kailangan may follow-up din yan at saka yung tinatawag na follow-through. Kailangan magkaroon ng implication eh. Halimbawa, paano pastor kung na-invite ako sa anniversary, ganyan po. Yung nag-invite sa'yo, tanungin mo, kamusta po pastor? Yung tema na i-preach po natin, na gaganap po ba? Ayan, nakalagay doon, multiplication, di ba? Church multiplication, ganyan. So ikaw yung preacher about multiplication, kamustahin mo din yung nag-invite sa'yo. Kailangan pa rin na implication yan eh. Amen po ba? So may follow-up yan. Lalo na kung ikaw yung pastor sa isang lugar na yon, ikaw din mag-follow-up. Follow-up mo, and then follow-through. Ibig sabihin ng follow-through ay continuous. No, continuous. Follow-through, bigyan mo rin ng lesson, ganyan. Invite mo na magkaroon ng Bible study sa kanilang tahanan. Alam naman na natin yan eh. Basic po yan actually. Hindi ko na kailangan po sabihin, pero para sa mga bago po dito na nakikinig at sinasabi nila na may calling sila, wala pang 1 year na tinawag ng Panginoon at narito po kayo, yan, pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Hindi po aksidente na natisod nyo itong link na ito o kaya itong page po na ito. At alam ko na ang Diyos ay kumikilos sa bawat isa ngayon. Tinawag tayo ng Panginoon at gamitin po natin yan. So sa conversion, meron tinatawag na consummation. Ano yung consummation? Ito na yung preaching mo, kailangan merong may move na, may act, may change. Makita mo yung change eh. Preacher must be a growing Christian. Una tayo. Tinanggap mo yung mensahe, kailangan, paano ka lalago sa mensahe niya? Kaya maganda po na yung mensahe na yon, hindi po ginawa yung mensahe para lang sa kapatiran. So sa listener, syempre, kailangan din nila na mag-grow. Sabi nga sa Bible, mga kapatid, sa aklat ng John chapter 15, verse 16, yan. Basahin po natin lahat sa inyong pong mga bahay, sa inyong cellphone. Anong sabi? You have not chosen me, but I have chosen you. Sino po ang speaker? Jesus Christ. Siya po yung tumawag. Siya yung pumili sa atin. And ordained you. Amen? Inordinahan tayo. Pag sinabing ordained, God is putting us into a position. Yun yung ordination, ordained you. That you should go. Ano ka mag-go-go? Di ba? Karugtong din yan. Go and preach the gospel. Amen? Kaya ang preaching, mga kapatid, sharing the word of God, ay hindi lang talaga para sa mga pastors. Leaders can preach also. And preaching is a calling. Kung ikaw, alam mo, ikaw ay member sa loob ng church. At nararamdaman mo na nakita mo ang sarili mo na nangangaral. Kapatid, ang pangangaral, hindi po limitado sa pulpito. Kwento ko lang po sa inyo. Testimony ko po, nung ako po ay 17 years old. It was way back 2001. Nanaginip po ako na nangangaral ako sa kulay puti na lugar na puro cross. Tapos iba-ibang level. Naintindihan ko. Tapos nagising na rin po ako nun eh. Hanggang naintindihan ko na, baka sementeryo. Paano kung magpipreach sa sementeryo? Hindi pa ako nagpipreach sa loob ng church. Nagba-Bible study ako. Ganun po. And then, after years go by, mga siguro mga 2000. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 years. 2006. 6 years, second year na ako sa Bible school. Inaya ko yung mga estudyante. Ano po ko nun student body officer as a president. Paalam kami sa teacher namin. Sabi ko, Madam, pwede po ba na lumabas po kami, humayo sa November 1 po kasi yun. Humayo po kami at mag-share kami, magpamigay ng tracts doon po sa sementeryo. And then, pinayagan kami, nag-share kami sa sementeryo, kasama ko yung mga Bible school student, mag-share tayo. Yung iba nakapag-share, yung iba nanonood lang. Yung higher years, nag-share sila,
Mga first year, second year, nagbibigay lang ng tracts, pinagpe-pray yung mga tao. And then, bigla na lang, ang lakas ng udyok ng Panginoon sa akin, tinuntungan ko yung isang mataas na level ng ano po, ng nicho po ba tawag ko. And then, wala namang nagbabantay doon, kaya walang ma-open bakit ko inaapakan. Nag-share ako doon. At marami pong nakapaligid, nakikinig po sila. And then, yung isang matandang babae, tinawag niya ako, thank you po, Pastor, sabi niya ganyan. Father pala, Father tawag sa akin, thank you po, Father, sabi sa akin, Father, alam ko na kung anong religion niya. And then, pag-pray niyo po kami at saka ito pong namatay. Pinag-pray ko po sila, hindi na yung namatay sila, yung mga naiwan. Then pag alis ko, inabutan pa ako ng pasuksok. Hindi na po, mas kailangan hindi kunin mo to. Sabi niya, kinuha ko. Estudyante pa naman ako sa Bible School, wala akong nagsusupport po sa akin eh. At sakto po yun, blessing. Hanggang nung pauwi na ako, doon ko na-realize, yun yung napanaginipan ko. Sabi ko, hanggang habang pauwi ako, sobra yung kagalakan ko at naluluha po ako sa biyaya ng Panginoon. Lord, talagang pag nangungusap ka pa rin sa magitan ng panaginip. Bagamat hindi lahat, mga kapatid. Ipa-check natin yung mga dreams natin sa pastor natin. Baka naman sabi, pinausap ako ng Lord. Kasi meron din ganyan na encounter ako sa Binmalay, Pangasinan. Nag-dreams daw po siya na pumunta na daw po siya sa bundok, magpatahi ng puti na damit. Yung pala may ibang karga ng espiritu. Next time ko na lang ikukwento yun. So, ibig ko sabihin mga kapatid, God called us and ordained us to go. No? Kung may calling talaga tayo at yung burden natin ay mag-preach, nandyan na yan eh. Mapalad ka ngayon. Hindi mo pa man nasusubukan, nandito ka, ituloy mo na. Sabi nga nila, nabasa ka na ng ambon, iligo mo na. At itong go na to is to bring forth fruit, no? Para mag-grow, magkaroon ng bunga. Sa sarili natin yan, ha? At yung bunga natin, sa sarili natin, syempre, magbubunga din tayo ng ibang kaluluwa. At yung kaluluwa na yon, yung fruit na yon, should remain. Ibig sabihin, kailangan yung mga na-preachan natin, yung mga listeners, kailangan mag-remain sila. What do I mean? Ayan ang ibig sabihin nun, no? Mag-stay sila sa Panginoon na maging committed. Masigurado natin na sila'y ligtas. Kaya may assurance of salvation. Let's share natin kung saan talaga ma-assure. Baka ilang beses nang tumanggap kay Lord yan. Isang beses lang ang pagtanggap, kapatid. Pagtanggap ng minsan, kailangan assured ka na tumanggap ka sa Panginoon. That whosoever ye ask of the Father in my name, He may give it to you. Kaya ang tao na humahayo at nagbubunga, kapatid, malakas yan sagutin. No? Malakas yung answered prayer niya. Kaya kayo mga kapatid na nanonood ngayon, tuloy niyo pong mag-stay sa atin pong lesson. Nandito pa lang po tayo sa stages of making sermon outline. At maraming salamat sa pagsama.